Magandang araw mga bata! Kamusta naman ang mga araw niyo? Okay lang. Wow! Handa na ba kayo sa ating kwento ngayon? Oo. Ang ating kwento ngayon ay tungkol sa magkakaibigan na sina Pagong at Matsing. Nakinggan na ba ninyo ang ating kwento ngayon? Hindi. Ngayon, simulan na natin. Sina Pagong at Matsing ay matalik na magkakaibigan. Mabait at matulungin si Pagong. Subalit, si Matsing ay tuso at palabiro. Sino ang mabait at matulungin? Si Matsing. Si Pagong. Ang tuso at palabiro? Si Matsing. Okay. Isang araw, sa kanilang paglilibot sa kagubatan, nakakita si Pagong ng isang puno ng saging. Anong nakita ni Pagong? Saging. Okay. Nagpasya ang magkaibigan na paghatiin ang puno. Kinuha ni Matsing ang parteng itaas ng puno dahil iniisip niya na sapagkat may maraming dahon na ang bahaging kanyang nakuha, ay madali itong mamumunga. Kinuha naman ni Pagong ang naiwang ibabang bahaging may ugat. Inalagaan ni Pagong ang kanyang halaman. Araw-araw, dinidiligan niya ito at nilalagyan ng pataba ang lupa. Ganoon din ang ginawa ni Matsing. Subalit, makalipas ng isang linggo, nalanta ang tanim ng saging ni Matsing. Si Pagong naman ay natuwa nang makita ang umusbong na dahon sa puno ng saging. Lalo itong inalagaan ng tanim hanggang sa namunga ito ng hitik na hitik. Nainggit si Matsing na makita ang bunga ng saging sa halaman ni Pagong. Dinagaan, nagyayaya na si Matsing na kainin na ang saging na tumubo sa puno ni Pagong at pumayag naman ito. Ngunit, hindi makakaakyat si Pagong. Kung kaya, nangako si Matsing na siya na lamang aakyat sa puno at lalaglagan na lamang niya ng saging si Pagong. Pumayag si Pagong sa alok ni Matsing. Sino ang hindi makaakyat sa puno? Si Pagong. Wow! Subalit, nang makarating na si Matsing sa itaas ng puno, kinain niya ang lahat ng bunga ng puno. Wala itong itinira para kay Pagong. Nanatili sa taas ng puno si Matsing at nakatulog ito sa sobrang kabusugan. So, sino ang nakaakyat sa puno ng saging? Si Matsing. Galit na galit si Pagong kay Matsing sa ginawa ito sa kanya. Kung kaya, habang natutulog ito sa sobrang kabusugan, naglagay ng mga tinik sa ilalim ng puno si Pagong. Ano ang nilagay ni Pagong sa ilalim ng puno? Tinik. Nang magising si Matsing ay nakita niya ang tinik, kaya humingi ito ng tulong kay Pagong. Ngunit, tumulong si Pagong at iniwan na lamang doon si Matsing. Pagkalipas ng sandali, nagsimulang bumuhos ang malakas na ulan. Walang magawa si Matsing kundi bumaba sa puno ng saging. Nasaktan ito sa mga tinik na nakakatusok sa puno ng saging sa kanyang pagbaba. Kaya nangako siya sa sarili niya na gaganti siya kay Pagong. Kinabukasan, kahit mahapdi pa rin ang mga sugat ni Matsing, ay hinanap niya si Pagong. Nakita niya itong naglalakad na may kakahuyan. Kinuha ni Matsing si Pagong na takot na takot. Nagtanong si Pagong kung anong gagawin nito sa kanya. At sinabi ni Matsing na tadtad rin siya ito ng pinong-pino. So, nag-isip ng paraan si Pagong para maisahan ang tusong Matsing. Kaya ang sambit nito kay Matsing na kapag tinatad siya ito ng dadami siya at susugurin siya ng mga ito at kakainin. Nag-isip ng malalim si Matsing at naisip niya na sunugin na lamang si Pagong. Ngunit nangatwiran na naman si Pagong na hindi naman tinatabla ng apoy ang kanyang makapal at matibay na bahay. Kaya muling nag-isip si Matsing hanggang sa naisipan niyang pumunta sa dalampasigan at doon na lamang itapon si Pagong. Lihim na natuwa si Pagong. Nagpanggap itong takot sa dalampasigan. Tuwang-tuwa si Matsing sa pag-aakalang magagantihan na niya si Pagong. Todo lakas niyang itong itinapon sa dalampasigan. Nagulat ito nang makitang marunong lumangoy si Pagong. Ang bilis-bilis ang pagkilos ni Pagong sa tubig. Kung mabagal ito sa lupa ay parang ang gaan ng katawan nito sa tubig. At naghalakhak si Pagong sa naisip kay Matsing na naisahan din kita Matsing dahil gustong-gusto ko nang lumangoy sa dalampasigan. So, saan tinapon si Pagong? Dalampasigan. Wow! Malungkot na umuwi si Matsing. Naisip niya na napakasakit pala na may sahan ng isang kaibigan. Maramdaman niya kung paano masaktan kapag naluloko ng isang kaibigan. Mula noon, nagbago na si Matsing, hindi na sila muling nagkita ni Pagong. Mga bata, ano ang natutunan niyo sa kwento? Clifford?
Dapat pumili ng isang kaibigan na mabait at matulungin. Wow! Jimari? Dapat gumawa ng tama kasi balang araw, babalik rin ito sa iyo. Wow! Sophia? Dapat hindi minamaliit ang kapwa. Wow! Very good!